Malaki ang respeto ko kay AG dati. Kaya hindi may paliwanag ay nakuha niya agad ang Japanese title sa 6 lang na laban. Siya lang ang kaisa-isang nakilala sa buong Japan noong henerasyon namin. Kaya gusto kong subukan ang lakas ko. Kaya hinamon ko siya noon sa isang laban. Sabi nga dito ni Takeshiki habang kausap niya si Miss Imura. Pero narinig ko na inurong mo ang laban, yung dalawa, sagot ni Miss Imura. Sa totoo lang, bad timing talaga yun. Nagkasakit ang anak kong lalaki doon at na-hospital pa ito. Kaya ganun pa man, gusto kong makasama siya nun. Kaya nagdesisyon ako na i-give up ko muna ang boxing ng sandali, sabi nga ni Take. Gumaling na po ba siya? Tanong ni Miss Imura. Oo, maayos na siya. Malusog na ngayon. At nakakatakbo na at nakakapaglaro na din ang anak ko, sabi nga ni Take. Pero noong araw na nakalabas na siya mula sa ospital, masayang masaya ako nun. Kaya dinusto ko noon na manatili lang sa tabi niya. Ako lagi. At kahit hindi pa ako talagang rekarado nun sa pagbuboxing ko, dagdag na dito ni Mr. Take. Pero nakabalik ka naman sa ring, masayang sabi ni Miss Imura. At napapikit si Mr. Take at sinabing, noong matapos niyang makalabas sa ospital, ang anak ko ay hindi na umalis ng bahay namin ng halos 1 buong taon. Kinulong niya ang sarili niya sa kwarto lang niya. Sa kwarto lang niya? Pero bakit naman? Tanong ni Miss Imura. At napainom muna ng kape si Mr. Take. At naisip nga niya ang anak niya noong panahon na yon. At eto po nga sila, Take at ang anak niya. Totoo ba na tinakbuhan mo ang laban mo sa malakas na champion, Tai? Yun kasi ang sinasabi ng lahat sa atin, sabi ng bata. Tumakbo ka ba talaga sa laban niyo? Tanong nga ni Haig habang umiiyak. At kita nga natin dito ang lungkot ng mukha ni Take na hindi niya masabi ang totoong dahilan sa anak niya. Siya ay binubuli. Pagkagulat nga ni Miss Imura. Sabihin na lang natin na ang mundong to ay puno ng mga malulupit na tao. Kaya nga dahil sa mga pangyayari na yun, ay kaming dalawa ay nasaktan, sabi nga nito, habang dinadaan na lang niya sa tawa. At dagdag ni Take, gusto kong lumaki siyang malakas. Kaya ang nais ko ay maipakita sa kanya ang amang ibibigay ang lahat ng makakaya niya para sa laban. Kaya dahil sa mga ito, kaya handa akong magtiis ng kahit ano. Hindi ako tutumba. Kahit na, ikamatay ko pa, sabi nga nitong si Mr. Take. At tumayo na nga ito. Ngayong handa na ang lahat para sa title match. May papakita ko na sa kanya na kaya pong makaabot hanggang sa dulo ng laban. Nagulat itong si Miss Imura. Pinaplano mo ba na kalabanin at umabot kayong hanggang 10 rounds ni Makonochi, sabi nga nito. At ngumiti na lang si Mr. Take at nagpasalamat sa kape. At aalis na nga ito. Pero, kabaliwan niyang gagawin mo, sigaw nga ni Miss Imura. Habang si Mr. Take ay baka sa mukha niya na hindi yun ang importante sa kanya ngayon. Kahit na, sigurado pa rin ako na mas masakit ang salit na nararamdaman ng anak ko, sabi nga ni Mr. Take. Napatigil na lang si Miss Imura. Ang mga salita na tumatama sa mga puso, minsan, mas masakit pa yun kaysa sa mga suntok na tumatama sa hatid, sabi nga nitong si Mr. Take, na sobra ang lungkot na nararamdaman niya dahil sa anak niya. At bigla naman sinuntok niya ang ulo niya. Nagulat naman dito si Miss Imura, sabay ligon ni Take at tawa naman ito. Pero kung tatandaan ko lang, makakasurvive ako sa laban kahit ilang tama pa ang makuha ko, sabi nga nito. Hindi pa siya natatalo ng KO. Kahit isang beses, nakikita ko na kung bakit, sabi nga sa isip ni Miss Imura. At balik tayo kila Ipo at Mr. Date. Ang problema dito ay, anong mangyayari kung hindi mo siya ma-knockout sa laban nyo? Maaari ka mangibabaw sa buong laban nyo. Pero kapag ang laban nyo ay umabot hanggang sa huling round, basta ang iyong kalaban ay nakatayo pa rin, maaari siyang manalo. Ganon ang boxing. Ngayon, alam mo na ba kung bakit ayaw ko siyang makalaban? Sabi nga ni Mr. Date, ang lalaking yon ay nasa 30 na. Kaya walang duda na ang katawan niya ay humihina na rin. Gayunpaman,
Ang ibig sabihin nun, ay mas lalo pa siyang determinado kaysa sa dati. Sa oras na nito, paliwanag na dito ni Mr. Date si Ipo. Nabibigla naman dito si Ipo sa mga sinasabi ni Mr. Date. At dagdag pa nga ni Mr. Date, kaya mag-iingat ka, ang mga veterano na kagaya niya ay marami nang nalalaman. Kaya lagi mong tatandaan, kaya maganda ang tumingin pa sa mas mataas. Pero siguraduhin mo muna ang nasa ibaba mo para hindi ka matapa. Sabi nga ni Mr. Date, at nagpaalam na rin ito sa kanila. At sumaludo itong si Tadaki, sabay sabing, isa na naman daw itong KO na panalo mula kay Hippo, kaya wala dapat ipangamba. Tawa si Mr. Date, hindi naman ikaw ang lalaban, sabi nito. Tawa din si Tadaki. At sabay napatingin si Tadaki kay Hippo na nakayuko at mukhang may iniisip. At kita nga natin dito na hindi maipinta ang mukha ni Hippo dahil sa mga nalaman niya tungkol sa makakalaban niya. At nanigigil pa ang mga kamao niya. At kita natin dito na nagagalit si Hippo dahil may napagtanto nga ito. Hindi ako makapaniwala. Ano ba ang tinitignan ko? Sinasabi nga sa isip ni Hippo habang naiinis sa sarili niya. Noong nagsa-shadow boxing ako, sino ba ang nasa harapan ko mula sa salamin na nasa harapan ko? Sabi nga ni Hippo. At si Miyata pala ang nasa harap niya. Nakapokus agad siya para kay Miyata. At eto na nga, napasuntok pa itong si Hippo sa ulo niya. Masyado akong nadala agad sa laban namin. Hindi ako nakapokus kung sino ba talaga ngayon ang nasa harapan ko. Anong problema sa akin? Sabay suntok ulit niya sa ulo niya. Senpai, Diyos ko, anong ginagawa mo sa sarili mo? Sigaw ni Tadaki na inawat niya si Hippo sa pagsuntok nito sa sarili niya. Tinatakot mo ako? Ano ang nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nagkaganyan? May nasabi ba sa'yo si Mr. Date para masira ka kagad ng ganyan? Tanong nga ni Tadaki. Wala, sagot naman ni Hippo. Kung ganoon, ano yun? Mukhang mali ata ang pag-aya ko sa'yo dito para manood ng laban, sabi ni Tadaki. Mabuti na pumunta tayo dito, sabi nga ni Hippo. At dagdag pa nga nito, ang pagkikipag-usap ko kay Mr. Date ay mayroon akong na-realize na importanteng bagay. At ano naman yun, sabi ni Tadaki, na pwede akong lumingon pagkatapos na. Pero sa ngayon, kailangan ko mag-focus kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Sabi nga ni Hippo na may natutunan kay Mr. Date. At dito po nagtatapos